Good morning and good evening mga kamista. Good morning and good evening kasi saan man kayo naroroon. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. At magbabalik po tayo sa ating isa na namang topic tungkol po rito sa update ng mga nawawalang sabungero. So mga kamista, bago po tayo magtuloy, kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe, like, and share para po medyo lumago po yung ating community at magtulungan po tayo. Maraming salamat po. Anyway, tuloy na po tayo sa ating konting talakayan. So mga kamista, meron pong pumasok na bagong balita. Kagagawa ko lamang po ng isang vlog. Tungkol po ito sa interview kay SOJ Boying Rimulya na meron nga raw pong bagong witness. Pero bago po tayo pumunta doon sa bagong witness, meron po kasing parang naging konting misunderstanding, or pwede natin sabihin misunderstanding, or someone is trying to derail the investigation. So ngayon po kasi mga kamista, yung 2 linggo na tahimik ang tungkol sa issue ng nawawalang sabungero, bukod nga po sa maraming mga nagdaang iba-ibang issue, hindi na pag-uusapan ito, and at the same time, nagkaroon pa ng bagyo. So, yesterday, biglang lumabas po yung update. At meron nga po ritong nabanggit si SOJ Rimulya na meron daw po siyang pinarelieve or kinausap niya si Chief General Torre na kung pwede is yung isang operation commander i-relieve muna or ilipat muna dahil baka parang nagkakaroon ng hindrance doon sa kanyang mga investigador na nag-iimbestiga dito sa bagong witness. So ito na nga po ang nangyari. Nung matapos ko po yung vlog na iyon, all of a sudden in just an hour or couple of hours, bigla pong may lumabas na bagong balita. At ito po ay tungkol po rito sa isang police brigadier general na nagngangalang Romeo Macapas. Siya po ang CIDD chief. At siya po ay nagpahayag na siya raw po ay hindi na-relieve, kundi siya ay nag-request ng transfer na malipat sa ibang destino dahil nga raw po yung present position niya ay pansamantala lang bilang CIDG chief. So sa madaling salita mga kamista, so ito yung taong tinutukoy ni SOJ Rimulya do sa previous na vlog ko. Ito raw po yung commanding officer na parang nirelieve or siya mismo ang nag-request ng transfer. So ganito po ang naging takbo ng kwentuhan. Sabi po ni Police Brigadier General Romeo Macapas, siya raw po ay nag-request na matransfer o ma-relieve dahil nga po sa mga issue ng promotion, politika. At siya naman daw po ay pinagbigyan nitong ating Chief General Torre. Ngayon po, siya po ay nasa Region 12, itong si Police Brigadier General Romeo Macapas. Kung di po ako nagkakamali is Gensan, ito yung General Santos City, itong Region 12. So ngayon po, taliwas po ito sa binabanggit ni SOJ Boying Rimulya na kung ito nga po ang tinutukoy niya na commanding officer, ang pagkakasabi po ni SOJ Rimulya, ito pong si Romeo Macapas ay nagiging hindrance sa investigation ng kanilang mga pulis. Kaya ni-request niya muna kung maaari ma-relieve. So anyway, we don't know exactly what happened. We don't know what exactly the reason is. Pero isa lang ang tinutukoy dito, kundi merong nangyayari na hindi pa natin nalalaman at hindi natin alam kung ito ay isang strategy or talagang merong nangyayaring hindi maganda kaya nagkakaroon ng ganitong rigodon or balasahan. So sa mga
Sa madalit salita, nagsalita rin po itong si Dondon tungkol dito kay Macapas. Kaya medyo nagiging maasalimuot po yung nagiging takbo nitong bagong impormasyon. Na ito raw po kasing si Romeo Macapas ay gusto niyang mangyari na parang maabsuelto itong mga pulis na nai-involve dito sa kaso ng mga sabungero. Kasi meron pong dalawang opisyal na sangkot dito eh. Tapos may 9 na iba pa o 10 o 10 yata. Pero ngayon po may bago na namang lumabas na 19 na raw po yata yung pulis na maaaring makasuhan. But anyway, let's go or proceed dun to sa talakayan natin kay Police Brigadier General Romeo Macapas. So ito pong according doon sa bagong testimony na ginawa ni not testimony kundi impormasyon ni Dondon o ni alias Totoy, kalalabas lamang din po noong interview na yon. Sinasabi po ni Totoy na ito pong si Police Brigadier General Romeo Macapas parang iniiba yung usapan. Hindi raw sumusunod ito sa pinag-uusapan. Ito raw pong si Police Brigadier General Macapas ay ang gusto niyang mangyari parang maabsuelto yung mga pulis at gawain na lamang magpapanibagong affidavit na ang magiging prime suspect na lamang ay iyong tatlong magkakapatid, si Dondon Patidongan, si Elakim Patidongan at saka si Jose Patidongan at si Atong Ang. So mangyayari po niyan, silang 4 na lamang at hindi na isasama yung pulis. Yan po ay ayon sa sinabi ni Dondon Patidongan or alias Totoy dito sa recent interview niya sa isang anchor ng news channel. So ngayon po, bakit po nagkaganon? Sabi po ni alias Totoy, hindi raw po sumusunod itong si General Macapas sa pinag-usapan nila ng DOJ. Gumagawa raw po ito ng sarili niyang diskarte. At isa pa raw po doon, ibinulgar din ni Patidongan, ni alias Totoy, na hindi raw nagkukwento ng tama o totoo itong si General Macapas kay General Torre. Isang halimbawa na po diyan, ang sinabi po niya na ito raw pong pagsundo o pagkuha sa kapatid ni alias Totoy kay Jose Patidongan at saka kay Elakim Patidongan na nasa Cambodia. Ang sabi po ni General Macapas ay sarili daw po niya itong diskarte. Na-discover daw po niya ito sa kanyang intelligence operation, yung kanyang covert operation. Kaya daw po naiuwi at nakuha itong dalawang kapatid ni Patidongan magmula Cambodia. Actually, narinig ko po iyon, yung kanyang kwento na iyon na ayaw pa nga niyang banggitin kung anong bansa niya kinuha. At dahil very secret yung operation at ayaw po ipabatid o ipaalam ng embassy nung nandoon kung sino ang kumuha at saan kinuha. Pero actually, kung mapapanood po ninyo yon, nadulas din po siya after 2 minutes, bigla niya nasabi Cambodia. So anyway, at kung mapapanood po ninyo yung interview ni Police Brigadier General Romeo Macapas, nauutal po siya. Hindi mo tuloy masabi bilang ikaw Police Brigadier General ka, dapat ready ka pagka may interview ka, kung alam mo yung isasagot mo, hindi ka magkakanda utal-utal at hindi magkakabuhol-buhol ang dila mo sa mga pagsagot mo sa mga tanong. But anyway, let's proceed dun sa nangyari. So ito nga po, sinabi po ni Dondon Patidongan na parang gustong baguhin yung affidavit. At kasi may original affidavit na eh. Yung original affidavit is kasama sa kaso yung lahat ng pulis, si Atong Ang, at saka I don't know kung kasama yung tatlong magkakapatid ha. Kasi siyempre may mga negotiation para maging state witness ka.
yung mga akusado na katulad ni Patidongan, yung magkakapatid o ni alias Totoy, hihingi yan siyempre ng pabor. O, siyempre, gusto niyan. Sir, kung makakasuhan din ako, siyempre, I want a lighter conviction. Yung mga tipong, sa halip na makulong lang ako ng habang buhay, mga tipong mga 5 taon lang, laya na ako. O 2 taon lang, laya na ako. Mga tipong gano'n, which is normal po yan. Huwag po ninyong namasamain yan kasi normal po yan para makapagpabagsakan ng isang malaking sindikato. Normal po yan. Ginagawa po talaga yan kahit sa bansa. So, mga kapatid, mga kamista, so ito lamang po ang ating reaction sa episode na ito ng bagong update. Pero may kadugtong po ito tungkol po doon sa magkakapatid. Kasi inuna ko lamang itong kay Police Brigadier General Romeo Macapas para medyo maliwanag ang naging partisipasyon niya dito. Sa ngayon po, si Police Brigadier General Romeo Macapas, ang ginawa po niya ay kinasuhan din po niya at sinampahan po ng kaso itong sinabi po niya na sasampahan din po ng kaso ng CIDG itong si Patidongan, yung Patidongan Brothers, kasama po si Atong Ang, which is from the mouth of Police Brigadier General, ay mastermind daw po talaga ng pagkawala ng mga sabongero. According to Police Brigadier General Romeo Macapas, from his mouth, sinabi po niya, aside from Totoy, or alias Totoy or Don Patidongan, Atong Ang is the prime suspect. Siya daw po ang mastermind talaga. So, that's from the mouth of Police Brigadier General Romeo Macapas. So, mga kamista, so, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari pang iba. But, one thing for sure, ay masasampahan din po ng kaso itong Patidongan Brothers, which is, according to the law, is normal. At tama po, dahil ito po ay naaayon sa batas, dapat po itong gawain bago sila maging state witness. Ipapaliwanag ko po iyan sa susunod na video. Yung kasunod po nito para po maliwanag. Kasi ayoko naman pong magkwento dito o mag-react ng sobrang haba para hindi kayo mainip. So mga kamista, hanggang dito na lamang po muna at sundan po ninyo yung susunod nating video. Ito po ang tungkol sa pagkuha do sa kapatid ni Don Patidongan, ano ang kanilang partisipasyon at sila po ang missing link na witness na sinasabi ni Don Patidongan. Yung pong dalawang kapatid niya po na iyon ang magbibigay pa ng diin doon sa akusasyon ni alias Totoy laban kay Atong Ang dahil malaki po ang partisipasyon ng kapatid niya doon sa mga nawawalang sabongero at link kay Atong Ang. So mga kamista, magandang gabi, magandang umaga, saan man po kayo naroroon, mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, God bless us all. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, pakishare na rin po. Magandang gabi, magandang umaga sa inyo lahat. Paalam po, hanggang sa muli.